pitong halaman na magandang ilagay malapit sa pintuan sa year 2025, year of the wood snake, ano. At ang mga pintuan po, yan po yung importanteng parte sa ating bahay na dapat maganda yung pasok. Yung kanyang pong bilog-bilog na dahon, nagre-resemble ng kaperahan. Alam niyo naman, maswerte yung mga bilog-bilog. Yung kanya pong heart shape na leaves ay maganda po sa pag-invite plants ang mga good energy na pumapasok sa ating tahanan, nag-bring po siya ng positive vibes, Hello everyone, this is Sir Misunao Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano ba pag-uusapan natin? Ngayong 2025, kayo ba ay nag-iisip ng mga halaman na pwede nyong ilagay at i-display sa inyong mga pintuan, or dun sa place na malapit sa entrance, Ito po yung mga lugar kung saan pumapasok kayo at tumatanggap ng bisita. Yan po yung ating daanan, At ang mga pintuan po, yan po yung importanteng parte sa ating bahay na dapat maganda yung pasok ng enerhiya at syempre yung mga positive energy talagang matanggap natin at pumasok dyan, Ano kayang halaman yung ating pwedeng ilagay dyan? Dahil ngayong araw na ito, yan yung pag-uusapan natin, Malalaman nyo yan sa ating pagbalik. Kaya ako ready na kayo mga ka-MDP. Tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. Pitong halaman na maswerte kapag inilagay malapit sa pintuan, ano kaya yung mga halaman na yan? Meron na kaya kayo nito? Tingnan nyo na po yung inyong garden dahil iisa-isahin po natin yan. At syempre papakita ko sa inyo yung itsura nila at pag-usapan natin yung simbolismo. Tara, samahan nyo ako. Sa una nating halaman ay ang mga jade plant. Sinasabi pong itong jade plant, according to Feng Shui, ang paglalagay po malapit sa inyong pintuan ay nagpo-promote ng prosperity and well-being, At nagre-represent din po ito ng good luck, yung kanya pong dahon, pansinin niyo po, mabibilog, Isang uri po yan ng succulents na talaga namang paboritong alagaan, dahil nga po doon sa ganda ng kanyang dahon. Yung kanyang pong bilog-bilog na dahon, nagre-resemble ng kaperahan. Alam niyo naman, maswerte yung mga bilog-bilog, At ito po kapag nilagay nyo sa pintuan, nag-i-invite po ng magandang opportunity. Yung kanya pong pag-store ng tubig dun sa kanyang mga katawan at dahon ay pag-store din po ng kayamanan, nagre-represent din po ito ng pagiging matipid, at yan, pag-unlad ng kabuhayan. Kaya po maganda ilagay sa pintuan sa 2025 itong ating jade plant. Sa pangalawa po nating halaman ay ang mga lucky bamboo, Ito po pwedeng mabuhay sa tubig, sa lupa, Napaka-versatile ng halamang ito. Pero ang lucky bamboo po, hindi po siya bamboo, o kawayan. Siya po ay nasa pamilya ng Dracaena sanderiana, At maganda po ito dahil dun sa kanyang long green stalk, kaya yung bamboo-like na leaves niya, At ito po well known sa Feng Shui, dahil sinasabing kaya niyang gawing good luck yung mga negative energy at bad luck na nakapaligid sa ating bahay, And ito po sinasabi na nag-e-enhance nung ambience ng isang room at pinupurify niya po yung hangin, maganda po yan, lalo na kung ilalagay nyo sa mga entrance o malapit sa pintuan, dahil pagpasok pa lang po nalilinis na nito at napupurify na po yung mga hangin pumapasok, Sinasabi din po na ang bilang ng stalks, ang kahulugan po niyan ay iba't iba, depende po sa number ng stalk. Lalagay po natin dito yung mga meaning ng bilang po ng stock ng ating lucky bamboo. Sa pangatlo naman po nating halaman, kaya yan nilalagay natin sa ating entrance,
o malapit sa pintuan natin, ito pong ating mga money tree o Pachira aquatica, no, na nagsisimbolize po ng good luck and prosperity. Ang kanya pong magagandang leaves ay nag-infuse ng good fortune, ano. Suitable din po ito sa mga season gardener at mga beginners, ano, dahil napakadaling alagaan ang halamang ito. Ito po yung nagiging malaking puno kapag ilalagay nyo po sa mas malaking lalagyan o idediretso sa lupa, ano. Pero kung gusto nyo po ng cute lang siya, pwede naman po sa maliit na paso, nasa gayon po makontrol yung kanyang paglaki, no. Sinasabi rin po na ito ay napaka-resilient, no, na indoor plants, ano. Kaya ideal choice po yan na ilagay po sa mga malapit sa pintuan, dahil ito po ay tumatagal ng maraming taon, ano, sa minimum na pag-aalaga lang, ano, hindi masyadong ma-access sa oras. At syempre yan, kahit iwan mo lang po yan, hindi po yan kagad mamamatay kahit makaligtian mong diligan. Hindi po basta-basta talaga natutuyo, ano, yung halamang ito. Sinasabi rin po na maswerte kapag nagkaroon kayo ng 7, 8 na dahon ang inyong mga money tree. Sa susunod naman po nating halaman, ito pong mga snake plants, ano. Sinasabi nga po na kapag nilagay sila malapit sa puntuan ay napaka-ideal, ano, kasi yung position po na ito ay talagang pasukan ng mga iba't ibang energy, ano, at nasasala po ng snake plants ang mga good energy na pumapasok sa ating tahanan, ano. Nagbi-bring po siya ng positive vibes, ano, at nagpo-promote po ng good health dahil nga po dun sa kanyang angking talento na linisin yung hangin, ano. Ang unique na vertical and pointed na leaves po ng ating snake plants ay hindi lamang striking, no, pero siya po ay ideal din sa paghigop ng mga toxins, no. Sinasabi rin po na nagiging protection din ang mga patusok na dahon niya sa mga evil spirits, ano. Kaya naman napakaganda ilagay sa pinto ngayong 2025 itong mga snake plants. Sa panglima naman nating halaman ay ang halamang palmera, no. Ang mga palmera po, napakagaganda ng kanilang mga dahon, ano. Ito nga pong lucky plants na to ay nagsisignifies ng peace, prosperity, and abundance, ano. Yung kanya pong dramatic leaf structure, no, talaga pong napaka wonderful, no. At sinasabi nga po na kapag meron kayo nito, halaman nito ay nagbibigay ng graceful look sa inyong bahay, ano. At yung kanya pong feathery fronds, no, na dahon ay nag-a-add ng attraction. Nire-reduce po nito yung toxin sa hangin. Kaya naman po isa sa maswerte ring halaman na ilagay po dun sa ating pintuan. Sa pang-anim naman po nating halaman ay ang mga monstera. Napakaganda po ng mga monstera, no, dahil sa pagkasosyal ng kanyang itsura, yung mga dahon niya ay mayroong mga butas-butas, ano, na talaga namang lalong nagpapaganda sa kanya. Sinasabi pong itong split leaf plant na ito ay ideal din po, ano, sa pintuan dahil po kahit na low light, no, yung kanyang matanggap magsusurvive at magta-thrive itong ating halamang ito, no. Pwede rin po siya sa mga bright light na area, no. Kaya po magandang dyan yung ilagay. Yung kanya pong heart shape na leaves ay maganda po, ano, sa pag-invite, no, ng more love, syempre, and kindness na rin, ano, sa ating buhay. Sinasabi nga po na kapag nag-unfurl yung mga bagong dahon, mayroon pong magandang mangyayari sa inyong buhay at simula po yan ang swerte dahil yung mga inaasahan nyo po na biyaya ay maaari nyong makamit kapag bumukas na po yung dahon ng monstera. At sa huling-huli nating halaman, ito pong rubber tree, no, o Ficus elastica, no. Sinasabi po na ang rubber tree ay magandang ilagay malapit sa pintuan ngayong 2025 dahil po yung kanyang mga bilog-bilog na dahon, yan po ay sumisimbolo
ng kaperahan, ano, yung oval shape niyang dahon, kasi nagre-resemble din po ito sa pera, no, sa coins. Kapag inilagay niyo po ito sa malapit sa pintuan, ito po ay magsisilbing wealth area, no, kung saan lahat po ng biyaya na talagang maaaring pumasok, ano, sa ating pintuan ay ating makakamit, ano. Nag-symbolize po siya ng abundance, happiness, at syempre po ina-associate po ito sa fertility. At syempre po kapag lalong dumadami yung branch, leaves ng ating alagang rubber tree, ay mas nadadagdagan pa po yung ating wealth, ano, o yung pag-asa natin na talagang yumaman. So ayan mga ka-MDP, nalaman nyo na yung 7 halaman na magandang ilagay malapit sa pintuan sa year 2025, year of the wood snake, ano. At meron na ba kayo ng mga halaman na yan, ano? Dahil kung meron na po kayo, i-transfer nyo na doon sa malapit na area sa inyong pintuan, ano. Nang sa gayon, maging maganda yung lugar, at the same time, syempre may kaakibat na swerte yan, ano. Maraming salamat po sa inyong pagtutok, at paalala lang po, ito yung mga gabay na halaman lamang na maaaring makatulong sa ating buhay, ano. At syempre po, nasa ating pa rin pong mga kamay yung ating kapalaran, ano. Kung tatamad-tamad tayo at di kakayod, baliwala po yan kahit napakadami nyong pampaswerteng halaman, ano. Manalangin sa Diyos, sabayan ng pagkilos, ang kasipagan at pagpupursige, yan po ang magdadala sa inyo para maabot yung mga pinapangarap at mithiin sa buhay. Maraming salamat sa inyo, sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comment. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, syempre yung mga lucky plants natin, mag-subscribe na po kayo, no? Huwag nyo kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermy Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermy Sunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!